Sinampahan na ng reklamong murder at paglabag sa anti-hazing law ang pangunahing suspect na isa ring San Beda Law student na si Gian Angelo Veluz. Positibong kinilala ng gwardiya ng De La Salle University Medical Center si Veluz na isa sa mga nagdala kay Mark Andre Marcos sa ospital. Saksi si Chino Gaston. Nang dalhin si Mark Andre Marcos na puno ng pasa at agaw buhay sa De La Salle University Medical Center sakay na isang L300 van nitong linggo. Ang gwardyang ito na hindi namin ipapakita ang muka at papangalanan ang nakakita raw sa dalawang lalaki at dalawang babaeng nagbaba sa kanya. Ang sabi ng gwardya noong una, hindi raw niya matandaan ang mukha ng mga ito. Tayo nandito para matulungan. Relax lang. Hindi ka po pwede mo laging sasabihin na lagi pag sumagot ang period. Wala. Hindi. Ito, nakikita tayo rin. Pwede kita nga i-sketch eh. Oh, ito ang buhok niya, ganyan. Ito ang mukha niya, ito ang bata niya, ito ang ilong niya, ito ang bibig niya. Tapos. Yung mukha na naman, maputi ang mukha. Base sa paglalarawang yan, naiguhit ng isang artist ang composite sketch ng mukha ng isa sa dalawang lalaki. At nang pakitaan ng gwardiya ng larawan ng isang grupo ng mga lalaki, nakilala niya ang isa rito na kabilang sa mga nagbuhat kay Andre, si Gian Angelo Veluz, na anak na may-ari ng farm sa Dasmariñas, Cavite, kung saan nangyari umano ang hazing. Ang ginawa ng tinulong? Ano ginawa? Nagbuhat lang sila pinagay nila sa Yan pong nakadilaw, naalala niyo talaga yan siya. Siya po yung nagbuhat. Maputi. Napaka-importante itong salaysayan ng ating security guard dahil siya mismo ang nakakita nang dumating itong mga yung dalawang kalalakihan na nagdala kay Mark Andre sa hospital. Third-year law student ng San Beda Alabang at miyembro umano ng underground fraternity na Lex Leonum si Gian Angelo Veluz. Ang kanyang pamilya may iba't ibang negosyo at kilalang mayaman sa Cavite. Katunayan, dating konsehal ang kanyang ama. Ngayon, ang estudyante ng abogasya itinuturing ng suspect ng mga pulis. We can consider him as a suspect already kasi doon sa witnesses, sabi ng mga witnesses na andun daw siya sa lugar. Sinasabi ng mga witnesses doon na kasama siya ng grupo na naandun sa lugar nung time na nangyari yung incident. Sinampahan na si Veluz ng reklamong murder at paglabag sa anti-hazing law. Gayon din ang dalawang babaeng kasama niyang nagdala kay Andre sa ospital, sina Soledad Sanda at Marlene Guadayo, na mga kasambahay raw ng mga Veluz. Naroon daw sa farm ang dalawang kasambahay base sa salaysay ng iba pang katiwala ng pamilya Veluz. Dumating daw ang grupo ni Gian sa farm sa Dasmariñas, sakay ng 6 na sasakyan. They were heard shouting, screaming, and some were mourning. Tapos nagtatawanan daw sila. Ang pahayag naman ni Sanda at Guadayo na nakuha kahapon nung saksi pa ang turing sa kanila, pinagdududahan na raw ng pulisya. Si Soledad at saka si Marlene na di umano'y katulong o kasama doon sa nangyaring hazing activity. Hindi na mahagilap sina Sanda at Guadayo nang balikan ng pulisya ang 12 ektaryang liblib na farm. Pero na-recover dito ang ilang sigarilyo at kandilang nakamasking tape na pwede umanong gamiting ebidensya. Ito ay kandila na hinihinala na baka ginamit ito during the initiation rites. Marami tayong mga upos ng sigarilyo at meron tayong ammonia na nakuha. Posible raw na sa balkonahing ito naganap ang hazing. Ang ama ni Gian Angelo na siyang may-ari ng farm, posible rin daw may pananagutan. As we analyze the situation, maaaring magkaroon siya ng involvement dahil lalo kung mapatunayan natin na doon nga talaga ginawa yung insidente, yung insidente, pagkatapos patuloy niyang i-deny samantalang he owns the property, maaaring magkaroon din siya ng problema. Kanina ipinagmisa si Andre ng San Beda Alabang. Ang pamunuan ng law school, dismayado sa pagkakasangkot umano ng estudyante nilang si Gian. Lunes pa raw siya hindi pumapasok at ipatatawag na para imbestigahan. Gayon din ang iba pang estudyanteng hinihinalang miyembro ng kanilang umanong underground fraternity. Within the week or maybe early next week, we will start sending summonses to people we believe may have been included in, may have been a part of the said crime. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.